Noong Enero at Pebrero, may mga kasong nagtapos sa pinakamabigat na parusang maaaring ipataw ng korte. Sa video na ito, aalamin natin ang mga krimeng nagdala sa kanila sa death row. At bago tuluyang dumating ang kanilang huling sandali, pakinggan natin ang kanilang mga huling salita at alamin ang mga pagkaing pinili nilang kainin sa kanilang huling araw. Marion Bowman, South Carolina. Noong ika-16 ng Pebrero 2001, nakipagtalo ang 20 anyos na si Bowman sa 21 anyos na si Candy Louise Martin tungkol sa isang utang, at nauwi ang pagtatalo sa isang pisikal na komprontasyon kung saan ilang beses niya itong binaril sa isang masukal na lugar. Pagkatapos, kinaladkad niya ang katawan ni Martin, inilagay ito sa trunk ng isang sasakyan at sinunog ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Habang ilang oras bago nito ay nagbanta na siya rito at sinabing patay ka bago matapos ang gabi. Tumistigo laban sa kanya ang kanyang pinsan na si James Taiwan Gadson na nagsabing nasaksihan niya ang krimen at alam niyang pinaghandaan ito ni Bowman, at naging matibay rin ang iba pang ebidensyang iniharap laban sa kanya. Na-recover mula sa isang ilog ang armas na iniugnay sa kaso sa pamamagitan ng ballistic at DNA test, kaya noong 2002 ay hinatulan si Bowman ng kamatayan. Sa paglipas ng mga taon, patuloy niyang iginiit na inosente siya at sinabi niyang may mga ebidensyang itinago at may papel umano ang racism sa paraan ng paghawak sa kanyang depensa. Ngunit hindi nito nabago ang naging hatol laban sa kanya. Isang araw bago ang execution, inalok si Bowman ng huling pagkain at humiling siya ng fried seafood, wings at chicken strips, onion rings, banana pudding, German chocolate cake at cranberry pineapple juice. Noong Enero 31, 2025, isinagawa ang kanyang execution sa South Carolina sa pamamagitan ng lethal injection, at nang bumukas ang kortina ng execution chamber ay sandali siyang tumingin sa kanyang abogado bago tumingin sa kisame at ipikit ang kanyang mga mata. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga huling salita, sinabi niya na maaaring ituring ang mga taong nasa death row bilang pinakamasasamang tao. Ngunit nagbabago rin ang mga tao mula noong sandaling nagdulot ng pagkawala ng lahat sa kanilang buhay. Sinabi rin niyang alam niyang nagdurusa ang pamilya ni Candy at may karapatan silang magalit. Kaya kung ang kanyang pagkamatay ay makapagbibigay sa kanila ng kahit kaunting ginhawa, umaasa siyang magkakaroon iyon ng kahit isang layunin, at umaasa siyang makakahanap sila ng kapayapaan. Stephen Lewen Nelson, Texas. Noong ika-3 ng Marso 2011, sa edad na 24, pumasok si Nelson sa North Point Baptist Church sa Arlington, Texas na may layuning magnakaw. At ang tanging mga taong naroon noon ay ang 28 anyos na Reverend Clint Dobson at 69 na anyos na sekretary na si Jody Elliott. Nasa parol na noon si Nelson dahil sa isang naunang kaso ng assault. Ngunit sa pagkakataong ito ay marahas niyang sinalakay ang 2 biktima dahil binugbog at sinakal niya si Dobson gamit ang isang computer cable bago ito isuffocate gamit ang isang plastic bag. Nagtamo naman si Elliott ng matitinding pinsala, kabilang ang mga bali sa mukha at brain hemorrhage, ngunit nakaligtas siya matapos ang mahabang panahon ng paggaling. Habang pagkatapos ng krimen ay kinuha ni Nelson ang laptop ni Dobson, mga credit card ni Elliott at ang kanyang sasakyan. Ginamit niya ang mga credit card upang bumili ng mga damit at alahas, habang ipinagbili naman niya ang laptop kapalit ng pera, at mabilis siyang natukoy ng mga pulis matapos matagpuan ang kanyang fingerprints at mga bakas ng dugo sa kanyang sapatos. Naaresto siya at nahatulan ng capital murder, isang krimeng maaaring patawan ng death penalty sa Texas.
habang ang isa pang lalaki na una ring dinakip kaugnay ng kaso ay kalaunang pinawalang bisa ang mga kaso laban sa kanya. Noong 5 ng Pebrero 2025, isinagawa ang execution kay Stephen Lewen Nelson sa Huntsville State Penitentiary sa pamamagitan ng lethal injection. At dahil isinagawa ito sa Texas, hindi siya pinagkalooban ng huling pagkain. Idineklarang patay si Nelson alas 6:50 ng gabi, Central Standard Time, at ilang sandali bago ibigay ang lethal injection ay paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang asawa na si Helen Noah Dobios na mahal niya ito at nagpapasalamat siya rito. Nanunood si Dobios mula sa witness room at kasama niya ang isang puting service dog na pinayagan siyang dalhin. Habang sinabi ni Nelson, "It is what it is." Bago niya idinagdag, "Enjoy life." Bago simulan ang lethal dose, sinabi niya, "I'm not afraid. I'm at peace. Let's ride, Warden." At nang magsimulang umepekto ang pentobarbital, ay sinabi niya sa kanyang asawa, "Let me sleep." Ang huli niyang salita ay love. Bago siya 2 beses huminga ng malalim at tila sinubukang habulin ang kanyang paghinga, habang ilang segundo ring nanginig ang kanyang katawan bago tuluyang tumigil sa pagkilos. Makalipas ang 24 na minuto, opisyal siyang idineklarang patay. Demetrius Terence Frazier, Alabama. Noong Nobyembre 27, 1991, pinasok ni Frazier ang apartment ng 40 anyos na si Pauline Starks Brown sa Birmingham, Alabama. At matapos niya itong piliting gisingin ay humingi siya ng pera at isinailalim ito sa sexual assault habang nakatutok ang baril. Pagkatapos ay binaril niya si Brown at kahit nakiusap ito para sa kanyang buhay ay pinatay pa rin siya ni Frazier bago kinuha ang pera. Habang makalipas ang ilang buwan, noong 8 ng Marso 1992 sa Detroit, Michigan, nagtangka naman siyang salakayin ang 14 na anyos na si Crystal Kendrick. Dinala niya si Kendrick sa isang abandonadong bahay at doon ito pinanatiling bihag. Ngunit nang subukan nitong makatakas ay binaril niya ito at namatay ang dalagita. Di nagtagal ay naaresto si Frazier sa Michigan, kung saan inamin niya ang parehong krimen, at noong 1996 ay nahatulan siya sa pagpatay kay Pauline Brown sa Alabama at sinentensyahan ng kamatayan. Noong 2018, pinili niyang isagawa ang kanyang execution sa pamamagitan ng nitrogen hypoxia, isang paraan na ipinakilala ng Alabama bilang alternatibo sa lethal injection. At isang araw bago ang execution ay inalok siya ng huling pagkain. Humiling siya ng pagkain mula sa Taco Bell, kabilang ang mga burrito at Mountain Dew, bago isinagawa ng Alabama ang execution noong Huwebes ng gabi gamit ang nitrogen hypoxia. Ayon sa tanggapan ni Governor Kay Ivey, idineklarang patay si Frazier alas 6:36 ng gabi. At siya ang naging ika-4 na taong isinailalim sa execution sa Alabama gamit ang pamamaraang ito. Nang hingin siya ng kanyang mga huling salita, unang humingi si Frazier ng tawad sa mga kaibigan at pamilya ni Pauline Brown at sinabi niyang hindi kailanman dapat nangyari ang sinapit nito. James Dennis Ford, Florida. Noong 1997, inimbitahan ni James Ford sina Greg at Kimberly Mallory na sumama sa isang fishing trip. Ngunit sa halip na isang ordinaryong paglalakbay ay nauwi ito sa isang marahas na pag-atake. Binaril si Greg sa ulo gamit ang isang .22 rifle bago siya hampasin ng palakol, habang si Kimberly naman ay hinampas sa ulo. Isinailalim sa sexual assault at pagkatapos ay pinatay. Bukod sa mag-asawa, naiwan din ang kanilang 22 buwang gulang na anak na babae sa loob ng truck ng mahigit 18 oras, kung saan nalantad siya sa kapiligiran at natagpuang nababalot ng dugo ng kanyang ina. Nahatulan si Ford para sa murder, sexual assault at child abuse, at lalo pang pinabigat ng korte ang pagtingin sa kanyang krimen dahil sa tindi ng karahasan
at sa murang edad at pagiging vulnerable ng batang naiwan sa sasakyan. Sa kabila ng ilang apila, pinagtibay ang kanyang death sentence noong 1999 at mula noon ay nanatili siya sa death row sa Florida State Prison habang sa mga sumunod na taon ay naging hindi pare-pareho ang pagpapatupad ng death penalty sa Florida. Noong 2024, isang execution lamang ang isinagawa sa Florida kumpara sa 6 noong 2023. Ngunit nilagdaan ni Governor Ron DeSantis ang execution order ni Ford na nagmarka sa pagtatapos ng isang panahon ng kawalan ng execution sa estado. Isang araw bago ang kanyang execution, inalok si Ford ng huling pagkain at humiling siya ng steak, macaroni and cheese, fried okra, kamote, pumpkin pie at sweet tea. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga huling salita noong Huwebes ng gabi, wala siyang sinabi habang nakahiga at nakagapos sa isang gurney sa harap ng 25 saksi. Gayunpaman, iniulat ng Department of Prisons na nagsulat siya ng mensahe sa isang papel na nagsasabing, "Hugs, prayers, love, God bless you all." Richard Lee Tabler, Texas. Noong Nobyembre 2004, pinatay ni Richard Lee Tabler si Muhammad Ramoni, isang nightclub manager at ang kaibigan nitong si Sed sa Kent, Texas, matapos silang akitin ni Tabler at ng kanyang kasabwat na si Timothy Don Payne sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagbebenta sila ng sound equipment. Pagdating sa lugar, inambush nila ang dalawang lalaki, kung saan unang binaril si Sed at pagkatapos ay si Ramoni, na muli pang binaril habang hinihila palabas ng sasakyan. Matapos ang double murder, kinuha ni Tabler ang wallet ni Ramoni at iba pang gamit mula sa sasakyan, habang kinukunan naman ni Payne ng video ang krimen. Hindi nagtagal, mismong si Tabler ang tumawag sa pulisya upang akuin ang pananagutan at magbanta na mayroon pa siyang papatayin. At makalipas lamang ang 2 araw, noong Nobyembre 28, pinatay naman niya sina Amanda Benefield at Tiffany Lorraine, 2 teenager na nagtatrabaho sa parehong nightclub. Pinili niya ang 2 dalaga mula sa listahan ng mga empleyadong pinaniniwalaan niyang nagsangkot sa kanya sa mga naunang pagpatay, habang patuloy siyang tumatawag sa pulisya upang sila ay tuyain at magbigay ng panibagong mga banta. Naaresto si Tabler at hinatulan ng kamatayan para sa 4 na pagpatay, lalo na dahil sa tindi ng kanyang mga krimen at sa patuloy niyang pagbabanta sa mga otoridad matapos ang mga ito. Noong 13 ng Pebrero 2025, isinagawa ang execution kay Richard Lee Tabler sa edad na 46 at alas 6:38 ng gabi ay idineklarang patay siya matapos makatanggap ng lethal dose ng pentobarbital. Siya ang ikalawang taong isinailalim sa execution sa Texas noong 2025 at sa kanyang huling pahayag ay humingi siya ng tawad sa mga pamilya ng kanyang mga biktima, na ang ilan ay naroon mismo upang saksihan ang execution. Nagpasalamat din siya sa kanyang pamilya, legal team at mga staff sa death row na sumuporta sa kanya, bago niya sinabi na wala araw-araw na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang mga ginawa at wala siyang karapatang kunin ang mga mahal sa buhay ng ibang tao. Hiniling niya na balang araw ay matagpuan ng mga pamilya ng kanyang mga biktima sa kanilang puso ang kakayahang patawarin siya, habang kinilala rin niyang kahit gaano karami ang kanyang paghingi ng tawad, hindi na nito maibabalik ang mga taong nawala. Sa huli, bawat kasong tinalakay natin ay may mga biktima, pamilya at mga buhay na tuluyang nagbago dahil sa mga desisyong hindi na maaaring bawiin. At bago dumating ang huling sandali ng mga taong ito, may ilang salitang pinili nilang sabihin at mga pagkaing pinili nilang huling kainin. Ngunit higit sa lahat, ang mga kwentong ito ay nagpapaalala kung gaano kabigat ang naging kapalit ng kanilang mga ginawa. Salamat sa panunood. Kung may natutunan kayo mula sa mga kasong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng inyong pananaw sa comments.
Ako si Kuya Cox at magandang gabi.